isa po sa programa ng Department of Labor and Employment na talaga pong tumutugon kaagad pagdating po pag mayroong kalamidad po ay ang tulong panghanap buhay para sa disadvantaged workers o yung tupad po namin. So nito pong nagdaang bagyong Tino, ang DOLE po ay nakapagbigay na ng emergency employment sa ilalim ng tupad program sa about 68,349 na pong manggagawa sa informal na sektor. So nagkahalaga na po ito ng halos 363 million pesos at ito po yung sa Region 6, 7, 8 at Caraga. Pagdating naman po dun sa Bagyong Uwan, nakatulong na din po tayo sa ilalim ng tupad program sa 91,699 po na manggagawa sa informal na sektor na halos nagkakahalaga na po ito ng humigit kumulang 480 million pesos. Ito naman po ay sa rehiyon ng CAR, 2, 3, 4, 8, 5 at 6, Region 6 po. So, bukod po dito, nabanggit po din na yung sunod-sunod po ng lindol sa Visayas at Mindanao. So, diretsuhin ko na po ba, Miss Cheryl? Yes, yes. Okay. Nakapagbigay na rin po ng tulong sa ilalim ng tupad sa about 9,413 po na manggagawa na informal na sektor na naapektuhan naman po nung magnitude 6.9 na lindol sa Region 7. So about nagkahalaga naman po ito ng humigit kumulang 55 million pesos na po. At doon naman po sa naapektuhan sa Davao at saka sa Caraga region ng lindol po na umabot naman po sa masyadong mataas talaga 7.4 magnitude. 5,726 naman pong manggagawa ang ating natulungan at nabigyan naman po ito ng about 29 million pesos na po. So sa makatuwid po, pag pinagsama-sama po natin, humigit 381,530 na po na individual na naapektuhan ang nabigyan na po natin ng tulong naman. Ito naman po yung sa pagputok po, kasi pati po yung pagputok ng Bulkan Canlaon, nabigyan din po ng tulong natin sa tupad. So ito naman po ay natulungan din natin yung about 381,513. Noon naman pong umalis yung Bagyong Uwan, kasi sunod-sunod po talaga yung bagyo, di po ba? About 2.5 billion na po yung naibigay din natin halos sa kabuuan po ito sa lahat-lahat po na naapektuhan ng kalamidad na ito. Director, ito po ay sa pamamagitan ng trabaho. Ano-ano po ba yung mga trabahong ipinapagawa po sa mga benepisyaryo po ng tupad? Okay. So ang tupad po, kung titingnan po natin, ito po ay 10 to 90 days po talaga na pagpapatrabaho. Pero syempre po, kapag dating po sa usapin ng, kunyari, kalamidad po ito, kadalasan po, mas naano po ito sa 10 to 15 days kung ano po yung kailangang magawa sa base sa work program po na sinasabit. Pero base po din sa pag-usapin po ng pag kunyari po itong kalamidad, ang kailangan po kasi kagad nila yung paglilinis, di ba? Lalo na po pagbagyo, paglilinis kagad ng mga derbies, yung mga waste na naikalat ng bagyo, kailangan yung maayos na po yung mga nasisira po na mga gamit na pampubliko, pwede na pong makatuwang yung mga tupad beneficiaries. Maski po sa pagpapak po ng mga katuwang na rin po kami sa pagpapak ng mga nagpamimigay po na relief goods ng DSWD. So ilang lang po yan sa mga nagagawa po sa tupad. Pero kung yung pong titingnan natin na ini-implement na po namin to sa isang convergence na pamamaraan, yun po yung lagi namin binabanggit na hindi lang siya pang walis-walis o inaalis po namin yung konsepto na yan eh. Kasi yan po lagi yung napopost napapakita, pero hindi po yun yung kabuuan ng programa ng tupad. Marami po itong naitutulong sa iba't ibang nangangailangan talaga na walang hanap buhay, disadvantaged, marginalized workers. Sa convergence po kasi namin, nakikipag-converge na po kami, nabanggit ko po kanina, DSWD po, yun sa Lawa at Binhi. Pagdating naman po sa DepEd, pag may brigada eskwela po, nakakatuwang din po yung aming mga tupad beneficiaries doon. Meron din po kami sa DENR, pati po sa PJMP at sa yung mga persons deprived of liberty. Nakakatuwang din po, nakakatulong din po na nakakapagtrabaho sila kahit nasa loob po sila ng mga kulungan para kahit papaano kumikita at nakakatulong din po sa kanilang mga pamilya. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM.
Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.